There's a room for improvement. Alam niyo ba kung nasaan tayo ngayon? It is a room for improvement. Para siya isang kwarto na pwede ka mag-improve. Wala tayong pinaglagyan, wala tayong napuntahan, wala tayong saan man tayo naka-assign, mga security personnel. That's the room for your improvement. Yan ang magiging daan mo para mag-improve kung ano yung kinalalagyan mo ngayon. Ano mang status ng trabaho mo, basta't marangal yan, that's the room for improvement. Guesses lang natin. Kasi di ba makikita nyo, kung kayo nalipat, especially sa mga security, dati sa pinanggalingan sabi, sayang pala doon, dami kong tip sa mga parking, hindi ako nakaipon. Di ba? Naisip mo yun kasi hindi natin binibigyan ng halaga yung mga ganung bagay. Nakaiba kasi tayo, ay iniisip natin yung gusto nating maging. Hindi natin iniisip ano yung pwede kong gawin, kung ano yung meron ako ngayon. And that's a room for improvement. Kasi wala pa yun, iniisip mo pa lang yun. Tama po yun. Narin ka mag-abroad. Ayan, andito ka pa ngayon, security guard ka. And that's the room for improvement. Anong gagawin mo sa pag-abroad mo wala kang ipon? Ay hindi ka mamaka-abroad, di mo pa alam paano ka na. Lalo sa panahon ngayon, di ba? Hindi naman lahat ng mag-abroad nagiging magandang kapalaran, depende pa din. Hirap din ang buhay nila doon. Akala kasi na iba natin pag sinabing abroad, napakaganda ng buhay. Naku po, nakakaawa din naman sila. Hindi nila mga kalahi ang pinagsisilbihan nila. Wala sila sa bansang kanilang sinilangan. Inyet, nagtatry sila. Bakit? Kasi alam nila na andun yung room for improvement. Yun yung pinakaano nila. Pero tayo, yung iniisip pa lang natin yung ano yung meron tayong pahalagahan natin. Sa mga guard, ano yung meron ka, kaya mo yan. Huwag mong hahayaan na hindi ka mag-improve kung ano yung meron ka ngayon. Paano ba malaman kung nag-improve ka? Nakakaipon ka. Ayun sa akin standard ko, yung savings and investment. Kasi hindi ka na pwede mag-invest sa wala kang savings. Kailangan save ka muna. And then convert it into investment. Kasi kung savings lang, wala ka na mapapala dyan. Iyon pa rin ng pera mo. Kakainin lang na inflation yan. Ano ba inflation? So bibigyan ko po ng another vlog on inflation kasi dapat alam din po natin mga empleyado, lalo sa mga security guard, kasi araw-araw nag-duty, araw-araw nagtatrabaho, araw-araw kumikita syempre, pero sa lab walang ipon, baon sa utang, diba? Hindi po masama yan hindi naman yan talaga yan ang sinasabing nature mo na, hindi. Laging may room for improvement. Baguhin mo lang yung mindset mo. Walang magpakalago ka. Ibig sabihin parang isang puno na dati nalalamtalanta na, pero nagpatuloy ka pa rin sa buhay. Nadiligan ka, nagkaroon ka ng mga fertilizer dyan, may tumulong sa'yo. Yun Hindi po pwedeng wala sa'yong aagapay. Ano ka sa mga tao na kung gusto mong masenso, sumama ka doon sa mga taong paasenso. Or yung may plano. Kasi minsan, alam nyo, hindi minsan, ito yung malaking hadlang pa dyan. Sino yung mga nakakasama yun sa paligid ninyo? Baka sila na yung nagiging daan. Kaya naandyan ka. Kaya ka lumulubog, hinahatak ka nila pababa. Kung mawala ka dyan, ang kaibigan, barkada, okay po yan. Pero tingnan nyo, anong klaseng barkada at kaibigan sila? Kapag meron ka lang ba? Kapag wala na, so wala na. Iyon ang dapat nating iwasan. Yung mga ganong klase ng mga makakasama. Hindi tayo nag-blame or nag-judge sa mga tao kasi kilala mo na sila pagkari ng duty, inuman, lagi na lang gano'n. Are you sure asenso ka dyan? Kaya ang isang malaking porsyento kung ano ka ngayon yung mga nakakasalamuhan. So pag-aralan mo yan. Hindi pa uli ang lahat, lalo sa mga security guard na talagang gustong gusto palaging gimmick. Syempre sa haba ng duty, 12 hours, walang day off, tapos halos hindi makapagpahinga sa trabaho dahil walang rest day mostly. Pero hindi ba alam, is blessing kasi dagdag income, wala kang gastos, kumikita ka pa, konti lang gastos mo nasusustain. Kung may rest day ka, no work no pay ka, diba? So gawin mo ng opportunity yung mga bagay na nangyayari na alam mo naman ang ganda ng result. Kasi minsan yung opportunity ginagawa nating problema, ginagawa nating distraction. Bakit yan sabihin, thank you Lord, wala kaming rest day, makakapagdagdag ako ng ipon, diba? Pero doon yung mga guard, after mag-duty niyan, may mga guard din ako, naglalalamog, nag-aangkas sila, wala naman masama doon. Pero 12 oras ka ng duty, tapos mag-extra pa ng ganyan, ay papatay mo yung katawan mo. Hindi yun ang tamang proseso para ka mag-grow na gasgasin mo yung katawan mo. Pag magkasakit ka, baka yung kinita mo kulang pa.
Yun yung sinasabi, you know how to invest. Yun yung kailangan na pera ang tumatrabaho sa'yo kahit pa kunti-kunti kasi gusto nila na iba instant, million agad, libo-libo agad. Hindi. Simula ka sa 100, 200 kada isang araw. Pag kumikita kahit pa yung 50 araw-araw, eh may 50 kang pumapasok araw-araw, times 13 yan, di 1.5 na yan sa isang buwan. Ayaw mo ba? Kasi yung mindset natin, yung gusto mo yung volume agad eh. Hindi, alam mo yung mga Chinese nga, napapiso-piso yan eh, nagsisimula kahit piso kita, basta dami benta, laki kita na. Kaya napansagan sila diba sinasabing ang mga Chinese liit mata, laki kita, ang mga Pilipino laki mata, liit kita. Pero sa realidad, ang Pilipino lalaki ng mata, maliit kung ang kita, ang tingin. Ang mga Chinese kaliliit ng mata, kang sisingkit na, pero ang laki ng paningin nila. Ibig sabihin sa business, hindi na taga Pilipinas nagyamanan sa bansa natin. Tayo mga Pilipino, tayo lang sa Pilipinas, tayo ang empleyado. Hindi napapansin yan. Bakit? Kasi yung mindsetting. Di ba? Eh kung pag-aaralan natin ang history ng Pilipinas, dati sila yung mga katukatulong, kasakasambahay, kakaagabay sa trabaho ng mga Pilipino. Ngayon nabaliktad kasi naaral nila. At ang huhusay ng mga Pilipino sobrang gagaling. Hindi sa pag-ano, nasa survey po yan. Kaya sabi nga ng mga ibang kakilala, pag nasa abroad, pag Pilipino, mas ano yan, iba ang dating niya sa mga ano nila doon. Kasi magsisipag, tsaka talagang napaka die hard niya sa trabaho. Sayang nga lang ginagamit sa sarili. Diba? Hindi man masama maging maghanap buhay. Ang point lang is dapat nakikita din sa sarili natin na nagkatagumpay tayo despite nagtatrabaho tayo. Tama lang kung rally ng company kung saan tayo naka-assign, pagbutihin ng trabaho, kaya ano pang trabaho yan. Basta ang importante, masigit na beneficiary ka. Nakikita yung paglago ng kumpanya kasama ng paglago ng mga empleyado. Lalo na ang mga security. Kayo nagmamanage, kayo nag-handle ng tagumpay ng mga company, nag-iingat, and yet di nyo kayang ingatan yung sarili nyo, ang kabuhayan nyo. Baguhin natin. Mindsetting lang yan. Lagi nating tandaan, always, there is a room for improvement. Saan ka man naroon ngayon, ano man ang trabaho mo, that's the start for your improvement.